Mathematics, Quarter 2, Week 4. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Mga dapat tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda niyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Mahusay! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 18. Narito ang inyong mathematics module. Ito naman ang pahina 18. Nabuksan nyo na ba ang inyong aklat, mga bata? Magaling! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ang Mathematics Quarter 2, Week 4. Ito ay tungkol sa pagbabawas ng bilang at pag-aalis o pagtatanggal o paghahambing sa sangkap ng pangkat o sets. Pero bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Layunin ng araling ito na maunawaan at makita mo ang dalawang paraan ng pagbabawas o subtraction na maaari mong gamitin upang makapagbawas ng bilang o dami. May dalawang paraan upang mabilis mong malaman ang sagot sa pagbabawas. Ito ay ang pag-aalis o pagtatanggal at paghahambing ng bilang o dami. Difference ang tawag sa pagkakaiba ng dalawang bilang o dami. Suriin mo ang halimbawa sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng pagbabawas o subtraction gamit ang dalawang paraan sa A. Pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal. 5. Ang lapis na walang X. 4. Ang mayroong X. 9. Bawasan ng 4 ay magiging 5. 9 minus 4 equals 5. Sagot: 5 lapis ang matitira kapag ang 9 na lapis ay binawasan ng 4 na lapis. B. Pagbabawas sa pamamagitan ng paghahambing. Halimbawa, si JP ay may-ari ng 7 taxi. Si Ethan naman ay may-ari
ng 5 taxi. Gaano karami ang taxi ni JP kumpara kay Ethan? JP, may 7 taxi. Binawasan ng 5 taxi. Ethan, 5 taxi. May bawas na 5 taxi. 7 bawasan ng 5 ay 2. 7 minus 5 equals 2. Sagot, si JP ay lamang ng 2 taxi kay Ethan. Batay sa mga halimbawang ibinigay tungkol sa pagbabawas, maaari mong gamitin ang 2 pamamaraan upang malaman mo ang sagot sa pagbabawas ng bilang. Ang halimbawa sa kanan ay nagpapakita ng pagbabawas gamit ang pag-aalis o pagtatanggal. Sa pamamagitan ng bilang ng natira sa pag-aalis o pagtatanggal, matutukoy mo ang difference. Pag-aalis o pagtatanggal. Mayroong 15 atis. Binawasan ng 6 na atis. 15 minus 6 equals 4 lang. Ang natira ay 9 na atis. Kaya 15 minus 6 equals 9. Ang halimbawa naman sa kaliwa ay nagpapakita ng pagbabawas gamit ang paghahambing. Ang paghahambing ay makatutulong sa iyo upang malaman mo ang pagkakaiba o difference ng bilang at dami ng 2 pangkat ng mga bagay. Mayroong 15 atis. Binawasan ng 6 na atis. 15 minus 6. Ang natira ay 9 na atis. Kaya 15 minus 6 equals 9. Sa pamilang na pangungusap na 15 minus 6 equals 9, ang 15 ay tinatawag na minuend at ang 6 naman ay tinatawag na subtrahend. Ang 9 naman ang tinatawag na difference o pagkakaiba ng 2 bilang. Ito rin ang tawag sa sagot sa pagbabawas ng 2 bilang. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Ipakita mo ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal gamit ang X. Bilangin ang natira upang makuha ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Ipakita mo ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal gamit ang X. Bilangin ang natira upang makuha ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Mayroong 14 na mangga. Lagyan ng X ang 8 mangga. Ilan ang natira? Isulat ito sa pamilang na pangungusap. 14 minus 8 equals 4 lang. Pangalawang bilang. Mayroong 18 Crayola. Lagyan ng X ang 9 na Crayola.
Ilan ang natira? Ilagay ang inyong sagot sa pamilyang na pangungusap. 18 minus siyam equals 4. Pangatlong bilang. Mayroong 10 bag. Lagyan ng X ang 7 bag. Ilan ang natirang bag? Ilagay ang sagot sa pamilyang na pangungusap. 10 minus 7 equals 4. Pang-apat na bilang. Mayroong 12 pambura. Lagyan ng X ang 6 na pambura. Ilan ang natira? Ilagay ang inyong sagot sa pamilyang na pangungusap. 12 minus 6 equals 4. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gamit ang iba't ibang larawan na nasa kanan, iguhit sa kahon ang mga sumusunod na pamilyang na pangungusap sa pagbabawas. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Gamit ang iba't ibang larawan na nasa kanan, iguhit sa kahon ang mga sumusunod na pamilyang na pangungusap sa pagbabawas. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa, 3 minus 1 equals 2. 3 Christmas balls binawasan ng 1, ang natira ay 2 Christmas balls. Unang bilang, 5 minus 3 equals 2. Gumuhit sa loob ng kahon ng 5 mansanas. Bawasan ito ng 3 mansanas. Dapat ang matira ay 2 mansanas. Pangalawang bilang, 6 minus 3 equals 3. Gumuhit sa loob ng kahon ng 6 na bulaklak. Bawasan ito ng 3 bulaklak. Dapat ang matitirang bulaklak ay 3. Pangatlong bilang, 10 minus 4 equals 6. Gumuhit ng 10 orange sa loob ng kahon. Bawasan ito ng 4. Dapat ang matitira ay 6 na orange. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Paghambingin ang bawat pera at kunin mo ang difference nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Paghambingin ang bawat pera at kunin mo ang difference nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, 20 piso minus 10 piso. Uulitin ko mga bata. 20 piso minus 10 piso. Ilan ang natira?
Pangalawang bilang. 10 piso minus 5 piso. Uulitin ko mga bata. 10 piso minus 5 piso. Ilan ang natira? Pangatlong bilang. 50 piso minus 20 piso equals ano ang matitira? Uulitin ko mga bata. 50 piso minus 20 piso, ano ang matitira? Pang-apat na bilang. 50 piso minus 20 piso at 10 piso. Ilan ang matitira? Uulitin ko mga bata. 50 piso minus 20 piso at 10 piso o 30 piso. Ilan ang matitira? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Suriing mabuti ang mga larawan sa bawat pangkat. Isulat ang pamilyang na pangungusap ayon sa inilalarawan nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Suriing mabuti ang mga larawan sa bawat pangkat. Isulat ang pamilyang na pangungusap ayon sa inilalarawan nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mayroong 12 taxi. Binawasan ito ng 4 na taxi. Ilan ang natira? Patlang minus patlang equals patlang. Mayroong 16 na pantasa. Binawasan ng 6. Ilan ang natira? Patlang minus patlang equals patlang. Mayroong 28 bola. Binawasan ng 10 bola. Ilan ang natira? Patlang minus patlang equals patlang. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang angkop na simbolong plus o minus sa patlang upang mabuo ang pamilyang na pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Isulat ang angkop na simbolong plus o minus sa patlang upang mabuo ang pamilyang na pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. 15 patlang 8 equals 7. Plus o minus. Uulitin ko mga bata. 15 patlang 8 equals 7. Plus o minus. Pangalawang bilang. 13 patlang 5 equals 8. Plus o minus. Uulitin ko mga bata. 13 patlang 5 equals 8. Plus o minus. Pangatlong bilang. 7 patlang
3 equals 10. Plus o minus. Uulitin ko mga bata. 7 patlang 3 equals 10. Plus o minus. Pang-apat na bilang. 19 patlang 8 equals 11 plus o minus. Uulitin ko mga bata. 19 patlang 8 equals 11 plus o minus. Panlimang bilang. 14 patlang 3 equals 11 plus o minus. Uulitin ko mga bata. 14 patlang 3 equals 11 plus o minus. Pang-anim na bilang. 10 patlang 2 equals 12. Uulitin ko mga bata. 10 patlang 2 equals 12 plus o minus. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin ang talata at sagutan ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Basahin ang talata at sagutan ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Napadaan sina Leo at ang kanyang ina sa tindahan ng laruan. Nakita niya ang laruan at halaga nito na nais niyang bilhin. Mayroon siyang naipon na 100 piso. Mabibili kaya ni Leo ang laruan? Uulitin ko mga bata. Napadaan sina Leo at ang kanyang ina sa tindahan ng laruan. Nakita niya ang laruan at halaga nito na nais niyang bilhin. Mayroon siyang naipon na 100 piso. Mabibili kaya ni Leo ang laruan? Narito ang laruang nais ni Leo. Halaga 120 piso. Tanong. Unang bilang. Magkano ang laruang gusto ni Leo? Uulitin ko mga bata. Magkano ang laruang gusto ni Leo? Pangalawang bilang. Magkano ang naipon niyang pera? Uulitin ko mga bata. Magkano ang naipon niyang pera? Pangatlong bilang. Sapat ba ang pera niya upang mabili ang laruan? Bakit? Uulitin ko mga bata. Sapat ba ang pera niya upang mabili ang laruan? Bakit? Pan-apat na bilang. Magkano ang perang kailangan niya upang mabili ang laruan? Uulitin ko mga bata. Magkano ang perang kailangan niya upang mabili ang laruan? Panlimang bilang. Kung ikaw si Leo at kulang pa ang iyong naipong pera, ano ang iyong gagawin? Bakit? Uulitin ko mga bata. Kung ikaw si Leo
at kulang pa ang iyong naipong pera, ano ang iyong gagawin? Bakit? Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video, mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama niyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga bata. Paalam!